What up, Fabs? Welcome back to another vlog. How you guys doing? Ngayon, pag-uusapan natin gaano ba kahirap ang trabaho ko dito sa Taiwan. Pero bago yan, time check. Ano bang oras ngayon sa Taiwan? It's 8:06 in the morning and you can see the view right there. Oh my goodness. Napakaganda dito, guys. Walang masyadong tao and napakatahimik ng kapaligiran. Check this out, guys. I know it's very far, but thank you for the zoom of 30 times so we can see. How beautiful is that? Oh my goodness. Wow. Wow, as you can see, napakalapit ko na sa building na yan. Pero super layo yan, guys. I wish na pwedeng umakyat dyan someday, right? Oh my God. Oh my God. Wow, it's a beautiful mountain over there. Oh my God. So guys, kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe, hit the notification button para ma-notify kayo sa lahat ng mga uploads ko. Here we go, guys. So maglalakad-lakad lang ako, no, para ma-explain ko sa inyo kung gaano ba kahirap yung trabaho dito sa Taiwan. So depende yan, guys, kasi ako na-assign ako sa isang electronics company and malawak kasi yan, guys, pero sasabihin ko sa inyo yung particular na trabaho ko. So yung napunta sa aming department ay nag-a-assemble kami ng Wi-Fi router hub ba yun? So ina-assemble namin yun parts by parts. At meron yung mga kategory, guys: assembly, testing, at saka packing. Then meron pa yan mga engineers, case repair, nagre-reprogram ng motherboard. So napakalawak yan. Ako, na-assign ako sa assembly. So yung assembly department, yan yung unang-unang o first touch na nakakahawak ng mga materials. So kailangan napakabilis ng kilos mo kasi kayo yung mauuna sa linya. So yun yung trabaho ko, guys, nag-a-assemble kami. So yung specific na yung specific na trabaho ko ay nagdidikit ako ng gasket sa heatsink. Yung heatsink, yun yung heat receiver para hindi uminit yung motherboard ng Wi-Fi router. So dinidikitan ko yun ng 5 perasong gasket. So I think ang purpose nun ay para hindi lumapat yung motherboard dun sa heatsink at hindi matunaw yung hinang. So it gives protection or magkaroon lang ng konting space para lumapat dun sa heatsink. And guys, gaano nga ba siya kahirap? Kung isipin mo, kahit elementary kayang gawin yan, na dumikit ng gasket sa heatsink. Pero guys, ang determination doon ay kung paano mo gawin itong mabilis. At ang determination pa doon, yung katawan mo sasakit talaga, guys. Yung mga daliri ko sumasakit. Dahil meron kaming quota na per day 1,700 units sa loob ng 8 hours. Kapag may OT kami 2 hours, kailangan more than 2,100. Kung iisipin nyo, guys, napakadali lang, pero napakasakit sa daliri, napakasakit sa likod, napakasakit sa puwet dahil maghapon kami nakaupo. Pero di ba, kung iisipin mo, napakasimpleng trabaho. At nandito lang yan sa Taiwan o sa ibang bansa. Hindi kagaya ng Pinas. I'm not saying in a negative way, pero iisipin mo yun, 8 hours ka nakaupo, nagdidikit ka lang ng gasket, and that's it. And kahapon pala, di ba marami, ilan ba kami sa production, sa production, marami din kami. So hinugot ako kasi yung isa pa pala yung ano ko, yung
yung specific na department ko ay assembly and packing. So, dalawa. So kung hindi, walang ginagawang assembly, pwede ka ilagay sa packing. And napakalawak yung company guys. So, hindi pocket yun ang ginagawa mo, ay yun at yun na. Kasi pwedeng ilagay ka sa iba. So kailangan mabilis ang isip mo. Kahit na nasanay kayo sa isang bagay, tapos in the next day may ibibigay ulit sa yung iba, kailangan matutunan mo agad yon. So kahapon nga, hinugot lang ako bigla dahil last 2 weeks ago, pinapack ako ng isang karton, pinalagay yung testing machine, binalot kasi isi-ship nila sa China yata yon. So kahapon hinugot ako and bigla ako nagkaroon ng OT. Ako lang mag-isa. We're lucky, right? Kasi it's Friday yesterday and sabik na umuwi lang lahat dahil ngayon Saturday is weekend. So nakakatuwa lang kasi hinugot ako bigla and nagkaroon ako ng OT. Ang ginawa ko lang naman pinagawa lang naman sa akin ay ipack ulit yung machine, maisi-ship ulit sila sa China. Then after nun guys, ito importante to. Kasi ang mga Taiwanese ayaw nila ng pagkatapos mo gawin ng isang bagay, halimbawa natapos mo siya ng maaga, tapos nakatunganga ka na, wala ka nang gagawin. Galit na galit sila doon. So kailangan maging malawak yung kaisipan mo. Magtanong ka. Kaya ako nung natapos yung pinagawa sa akin, tinanong ko, "Sir, what can I do else? Ano bang gagawin ko pa? Kasi tapos na ako." So sabi niya, wait. So yun, after nun, nilagay ako doon sa testing. So hindi ko forte yun. Hindi ko sakop yung testing. Pero tinuruan ako, di ba? So kailangan lang maging mabilis yung utak mo kasi lahat naman napapag-aralan eh. And the good thing is, marami kang alam. Kahit sabihin nila ang dami mong alam, pero that's it. Kasi napakaganda pag alam mo lahat eh. Kasi kahit saan kayo lagay, kasi mas maganda yung kaysa yung nakatunganga ka lang, wala kang ginagawa. Nakaka-boring yun, di ba? So yun lang, nilagay ako sa testing sa kabilang department, and yun lang, babantayan mo lang yung board, lalagay mo lang doon, pindot-pindot lang, then that's it. Ay, hinihingal ako. Pero guys, napakaganda dito sa Taiwan. Super. Kung gusto nyo mag-apply, you can check my blog, How to Get Hired as a Factory Worker in Taiwan, Secret Expose. I will put the link down in the description. And you can check it guys. Yung agency ko, check nyo rin dyan. Kasi talagang gusto ko na mag-abroad matagal na eh. Pero, di ba, ito na yun. This is Taiwan. And the weather is very crazy. Minsan mainit, minsan malamig. Pero napaka-presko guys. As you can see, napaka-presko at tahimik dito. Whew. And mamaya pala, niyaya ako nung first batch, pupunta kami sa Lake Shore. I'm sorry for my pronunciation cause may problema ako sa pagbibigkas ng letter R. Kasi nung nasa Germany ako, I was born in Germany, then when I was 6 years old, dumating ako dito sa Pinas. So nagkaroon ako ng transition sa pagsasalita mula German to Tagalog. Nahirapan na ako magsalita ng letter R. Pero in the fact, in Germany, lahat ng mga salita nila doon ay puro letter R. So nahihirapan ako magsalita ng letter R. Pagpasensya nyo na guys. And mamaya siguro around 12, sana matuloy kami doon sa Lakeshore. Niyaya ako ng mga tropa ko doon, so magbablog din tayo doon. So guys, yun lang. Ganun, napakadali lang isipin yung trabaho ko dito, pero napakahirap din siyang gawin. Pero kaya natin, kailangan natin determinasyon. At saka iisipin mo bakit ka ba nag-abroad, di ba? Ano ba ang pinunta mo dito? So guys, pabalik na ako sa dorm. Thank you so much for watching guys. Thank you for the support. See you guys in another vlog.